Magandang araw mga kabady! Andito po ako ngayon sa bundok kung saan po ay nangunguha po kami ng palaspas. Kami po ay magtitinda ng palaspas. At ito po ang aking kasama, kabady ko po ito. Si Dudong, ito po si Daniel Bartolo. Ito po, siya po tiga-akyat. Tiga-akyat po siya ng ito, ayan. Ito po yung nyug. Hindi naman po masyadong matataas yung kinukunan po namin ng palaspas. Palaspas. Ako po hindi na makakayat sa medyo malaki na akong katawang ko. Ito po si Dudong, binatang binata pa ho. Dong, maghay ka naman. Hello po. Yan. Pakita po namin sa inyo kung paano po ang proseso ng paggawa at pagkuha po ng palaspas. At umaakyat na nga po pala mga kabady si Dudong sa puno ng niyog. Hanggang sa taas po yan. Sabi ko nga po kay Dudong, baba na po ang buko sa kaniyog. Ang kukunin lang po pala ni Dudong ay kumbaga ay talbos po ng dahon ng niyog. Yung bago pa lang po babubuka, yun po ay puputulin niya. Minsan po sa niyog, dalawa po ang kanya nakukuha. At makikita nyo po dyan, ibabagsak na po niya yung nakuha. At yun po ay aking kukunin. Yan po nga po ay aking puputol-putulin po. Nakatulad ng ganito. At dapat po may 10 dahon. Medyo mabusisi lang po pero nakakalibang po magawa ng palaspas. Yan po. May madikit lang po yan. Magkakadikit po kasi mga dahon. Kaya medyo mahirap pong paghiwa-hiwalayin po. Pagka nakabilang na po ako ng tig-5, saka ko po yan puputulin. Tapos po yung dulo niyan ay aking pong babawasan. Yan, ganyan po. At puputulin ko po ulit yan. Dapat po maingat ang puputol kasi baka po madamay yung binilang kong mga dahon. Tapos yan po ay aking dilinisin na konti para po hindi masakit hawakan. Medyo matalas-talas po kasi na konti yun. Masakit sa kamay. Tapos puputulin yung dulo hanggang sa maging ganyan na po yan. Yan po. Yan. Ganyan po ang gagawin namin. At Biyernes pa lang po ng gabi kami po ay lumarga na. Tatapos lang po namin paggasolina dito po sa Mabitak, Laguna. At yan po yung mga gamit namin. Palaspas. Ang dala nga po pala namin palaspas ay 300 pieces. At andito na po pala kami sa Sigsag sa may Pililya. Hindi naman po mabilis ang takbo namin. Dahan-dahan lang po sapagkat gabi po. Hindi naman po kami nagmamadali. Sa linggo pa po kasi yung palaspasan. Mas maganda po kasi pag mas maaga pagpupunta ron para po hindi po kami gahol sa paggawa ng palaspas. Nandito na po pala kami sa Kapatagan. Medyo po nakahinga-hinga ng maluwag. Nakakasalubong po kasi namin at mga huma-overtake sa amin ay napakalalaking sasakyan. Hindi naman po masyadong malawak ng karsada. At kahit paliko po at double yellow lane ay talaga pong huma-overtake sila. At andito na nga po pala kami sa Morong. Kaunti na lang po at makakarating na po kami sa simbahan. Dito. Yung mga kasama po namin. Kamusta kayo dyan? Ayos lang. O, ito na po si Kuya Mako. Ano, kamusta ka dyan? Okay lang, kabady. Nandito na po kami. Dito po kami magtitinda sa Morong. Saan? Pumapanta namin. Yeah. At ako nga po pala ay kanina pa nakikinig. May kumakanta po at may tumutugtog. Yung pag-akit ko sa simbahan, yun laang, patapos na po pala.
At ito na nga po pala si Dudong. Kami nga po pala ay nagbabana. Dito po kami sa tabing karasada. At gagawa lang daw po kami ng mga puso-puso. Yan, ganyan po yung ginagawa namin. Kami po ay nagpupuso muna. Yan po. Yan po muna yung unang proseso ng paggawa po ng palaspas. Medyo marami na po kami nagawa. At si Dudong po ay tutulog daw po muna. Ako naman po ay hindi matulog. Napakalamok po kasi. Pero si Dudong napakasarap po ng tulog. Para bang nasa bahay lang. At Sabado na nga po pala ng umaga. Madaling araw na po natulog. Paggising ko po ay nag-uumpisa na si Dudong magawa ng palaspas po. Yan po yung mga ginagawa ni Dudong. Napakasipag po ng aking kasama. Kabady. Kung tawagin po yan ay pakandila. Alas 7 na nga po pala ng umaga. Dumating po yung mga traffic enforcer. Kami po ay pinapaalis. At may bisita daw pong darating. Sino kayo yung bisitang darating? Tao din naman kami. Ba't kailangan pa bang paalisin? Pero okay lang. Ganun talaga. Sumusunod lang naman sila sa nakakataas. Kaya sunduin na lang natin sila. At dito nga po pala kami tinaboy sa may baba po ng simbahan. Okay naman po at maraming puno. Pero nakakatuwa po yung mga kasama ko. Kahit kami pinalipat po ay napakasasaya po nila. Always be happy ba? At kami nga po pala'y gagawa na ni Dudong. Una ko nga po palang gawa. Kaya ang gara naman ang aking pagkakagawa. Pero okay na po yan. Mahalaga po. May palaspas sa inyong tahanan. Ay napuyat po yung aking kasama. Kahit saan mapasandal ay napakasarap ng tulog. At ito nga po ay aking ibebenta na. Ito nga po pala yung mga palaspas na aming nagawa. Napakaganda po at napakasariwa pa po ng dahon. Uy, salamat po. Unang customer po, 500 pesos po agad ang binili. Araw na nga po pala ng linggo. Linggo na madaling araw. At palaspasa na nga po pala. Natutuwa po ako. At ang dami pong tao na napunta dito upang pabasbasan po ang kanilang palaspas. At papunta na po sila sa simbahan. Unang misa po ng linggo. Be, magay ka nga. Hi! Palaspas po! At tanghali na nga po. Tapos na nga po pala yung misa ng pang-umaga. Kaya mga kasamaan ko po ay uuwi na. Salamat po. Ingat kayo mga buddy sa pag-uwi. Pero mamaya pa po kaming hapon uuwi sapagkat meron pa po kaming natira. Yan ang alam po naman pa po namang misa sa hapon. At nagawa na po ulit si Dudong para may pambenta po kami mamayang hapon. At ayun, salamat po Lord sa 2 araw po namin pagtitinda. At hindi nyo po kami pinabayaan. Maraming salamat po. Salamat po. Ingat po tayo mga kabady. Abangan nyo po ulit ang susunod kong kabanata. Maraming salamat po. Ingat po.